Ipinagpatuloy ngayong araw ng Manila Regional Trial Court Branch 32 ang pagdinig sa multiple murder charges laban sa founder ng CBP-NPA-NDF na si Joma Sison, mag-asawang Tiamzon at ilan pang political prisoners. Ang detalye, alamin natin mula sa aming kasamang si Ria Fernandez via phone patch. Sir B, muling gumulong nga ngayong araw sa Manila Regional Trial Court Branch 32 sa pangunguna ni Judge Telma Medina ang pagdinig sa multiple murder charges na isinampa laban kina Jose Maria Sison, founder ng Communist Party of the Philippines, Benito at Wilma Tiamzon at ilang pang miyembro ng New People's Army. Ito'y dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa natagpuang mass grave ng Philippine Army 43rd Infantry Brigade sa Inupacan, Leyte noong Agosto taong 2006. Sumipot sa hearing ang mag-asawang Tiamzon, gayon din sila Vicente Ladlad, Randall Etchanis, Adelberto Silva, Norberto Murillo, Oscar Belleza, Dario Tomada, Bernabe Ocasla at Exuperio Loren. Wala naman si Sison dahil kasulukuyang itong naka-exile sa Netherlands. Wala rin si Rafael Bailosis na may warrant of arrest ngayon at si Saturo Ocampo. Sa ambush interview kanina ay iginiit ni Ladlad na gawa-gawa lamang ang mga paratang sa kanila dahil imposible umanong masangkot sila nila Sison at Etchanis sa Inupacan killings na nangyari taong 1984 gayong nakakulong sila ng mga panahong iyon. Samantala, kinwestiyon ni Ladlad ang pagbibigay sa kanila ni Etchanis ng temporary release ng Korte Suprema para makaluhok sa peace talk sa Oslo, Norway. Nais umano nilang dinawin sa korte na matagal na silang malaya dahilan para hindi sila patawan ng mga restriction habang nasa Norway. Umaasa ang dalawa na mapapalaya rin ang 22 pang peace consultant ng National Democratic Front. Bukas titinggin ng Manila RTC ang petisyon nila Tiamzon at Silva para makalaya at makasama sa peace negotiations ngayong Agosto 22. Positibo naman si Benito na pagbibigyan sila ng korte at samantala sa kapapasok lamang na balita ay nagbigay na nga ng pahayag si Supreme Court spokesperson Attorney Duterte kaugnay sa mga naging statement ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa Cagayan de Oro City. At ayon kay Attorney Te, and I quote, "Many things have been said. The Chief Justice sees no need to add to what have been said." Ibig sabihin, wala na raw maidadagdag si Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa mga naging pahayag ng Pangulo. Mula sa Korte Suprema, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.